Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay binolunteer ni Tintin. Pero ako po talaga yung magpapasalamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa lagi naman sa kaligtasan po na Kanya pong ibinigay. Sabi nga po kanina sa YP, isang kumbaga pribilehyo talaga ang maligtas kasi yung kaligtasan na ating natanggap ay hindi ibinigay sa iba. Kumbaga, para siyang precious talaga yung kaligtasan po na meron tayo. At salamat po sa Panginoon na palagi niyang ipinapaalala yun sa atin pong mga buhay, maging sa akin po. Ako po yung nagpapasalamat din sa Panginoon sa, una po yung sa kalusugan din. Sabi ni Pastor, pasyente daw. Kasi po nga nitong nakaraan ay medyo nga po hapit sa mga gawain sa SK, sa Bible School. Kaya pala hapit. Ano po? So, pero ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at buhay pa. Ano po? Binubuhay pa po ng Panginoon. Binibigyan pa po ng Panginoon ng patuloy na lakas at pamamahinga din. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pamilya na Kanya pong ibinibigay ng mga talaga napunta po din nagugulat na lang mga worker. Ano po, sabi naliliyo ko pa, ganyan yan, parang nasa bahay lang. Ako po nahihiya. Pero ako po nagpapasalamat sa Panginoon na may family po na ganon. Kasi, kumbaga, nakikita ko po na hindi na usual na ganon ang mga magulang po. Pero ako po yung natutuwa na sa church natin at ang aking pamilya ay ganun po. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ganun pong aspeto, maging sa Bible School po, nakakahabol pa sa mga gawain. Kasi po, kami sa Bible School ngayon ay kung ikukumpara sa nung kami first year ay loaded po kami ngayon. Kami po ay walang time na bakante. Kumbaga dati nakakatulog pa. yung 3 oras na bakante na itulog pa, na ihabol ng gawain, ng assignments sa halip na gagawin po dito ay doon na din namin ginagawa. Pero ngayon po ay hapit talaga kami simula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. So, medyo madami. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi naman po wala lang yung amin pong pinapag-aralan doon. Talagang pigaan ng utak, ng espiritu po ang ginagawa po doon at maging ng mata. Kasi, alam niyo na po, talagang battle po doon kapag lalo pag tanghali na ang klase. Pero may kape naman po doon sa may dali, kaya kami po ay nakaka-survive po sa maghapon na klase. Nakakabitaw ng books yan Nagpapasalamat po sa Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa sensitive po na puso na ibinibigay pa niya. Sabi nga po kanina sa preaching ay mahirap pag puso na ang malayo. Ikaw ay nandito pero ang puso mo ay malayo sa Panginoon. At kung sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay resigned na SK chairperson po sa amin. At yun po ay hindi sayang. Kasi lagi pong naririnig pag sinasabi na ako'y resign na ay, sayang naman, ipinaglaban mo pa naman, ganyan-ganyan. At sana po dito, inihiling ko po sa inyo, pagbaba ko, sana po hindi ko marinig yung sayang. Yung sayang. Kasi po, meron naman pong rason kung bakit po binitawan po yung ganun. Kasi hindi naman nga po madali. Hindi po madali yung pinagdaanan doon. Marami pong naging iyak bago po makuha yung position. At wala naman pong iba tayong in-aim doon, kundi yung makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Kumbaga, maging opportunity po yon para tayo ay magamit po sa mga kabataan. Pero, kumbaga, iba po kasi yung ikaw ay may vision sa ikaw ay nandun na. Mahirap po yung medyo complicated na mga bagay. At nararamdaman ko po na ako ay nalayo sa Panginoon. Sabi nga po ay, hindi basta-basta matalino po ang kalaban . Minsan ang kanyang ginagamit ay yung ating kabisihan. Na kunwari, hindi, nandiyan ka naman sa church, nandiyan ka naman, Bible study ka naman, gawin mo na din to, ganyan. Kumbaga, doon po nadali. Doon po ako ng kaaway na hindi ko alam na sobrang busy na pala. Hindi ko alam na yung akin palang ginagawa ay nagiging routine na lang. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya hinayaan ako'y ganun. Ako ay binigyan niya ng puso na sensitive pa sa kung gaano ano po kami. Kasi ang magkakaintindihan lang naman ay ako at ang Panginoon. Kumbaga, dealing po yun ng Panginoon sa akin. At yun po ang pinakadahilan kung bakit ako ay nag-resign. Kumbaga, ang sinasabi ko lang po sa mga tao doon ay pagod na. Kumbaga, na-overfatigue naman po talaga. Pero ang pinakamabigat po talaga doon ay lagi kong binubulay, ay nalulugod ko pag ang Panginoon sa part na yun. Ako ay okay pa sa Panginoon pag ako'y nandoon. Kasi mahirap minsan po ay maghapon, nandun ka. Siyempre, kasama mo po ay unbeliever. Medyo ang battle ay, pero nandun pa rin naman yung goal talaga na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Yun naman po ay nagagawa. Yun lang po talagang
hirap na sa maghapon, pagod ka pisikal, tapos may mga habulin ka pa, ganyan. Pero okay, nagpapasalamat po sa Panginoon at hindi po sayang piliin ng Panginoon. Ano po? Hindi po sayang na piliin ng Panginoon. At ang nakakatuwa po kasi ang last day ko ay kahapon bilang SK chairperson. At kahapon din po ay 1 year po namin ni Tintin bilang mga worker po sa simbahan. Kami ay 1 taon na din na nga naman po eh. Kumbaga, dati ay iniisip lang, kumbaga, binibigay pa lang ng Panginoon yung burden at desire, ipinanalangin, iniyakan bago po makapunta po dito sa church. At ngayon po ay 1 taon na din. At yan po ay biyaya ng Panginoon. Kami ay patuloy na kanyang ginagamit pa sa gawain. Though hindi naman po kami talaga mga perpektong mga manggagawa, mga bago pa nga daw. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kumbaga hindi sa iba dinala, kundi sa gawain po niya. At yan po ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At sa kanya po ang paborito